mga minamahal ko. Kaya ang katanungan what a profit a man? You gain the whole world, but you lost your own soul. Pero dito, mga minamahal ko, ang itinuturo po rito ay ang pananampalataya. Yan ang katotohanan, mga minamahal ko. Yung yumaman ka sa pananampalataya, ay ikaw na pinakamapalad na tao sa mundo. Amen? Dahil kung wala ka naman pananampalataya, ikaw na ang pinakamiserableng tao. Dahil kung walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. I-review mo lahat ng mga patotoo. Galing po yan sa kahirapan. Galing sa karamdaman. Galing sa walang kabuluhang buhay. Ngunit ipinahintulot ng Diyos yan upang hindi ka magmalaki, upang malaman mo na merong Diyos na umibig sa iyo, pinagyaman ka dahil tapat ka sa Diyos Ginampanan mo ang tungkulin mo, meron kang kapangyarihan, mga minamahal ko. Subok na natin yan, maging sa mga armas. Hindi magtatagumpay ang lahat ng armas. Anong katatakutan mo ngayon kung maging World War III na ang gera? You don't have to worry. God is with us. Yan ang tandaan ninyo, mga minamahal ko. Kaya nga, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binigyan tayo ng tunay na pastor. Tunay na propeta, tunay na nangaral ng totoong ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya pag nag-share kayo ng Word of God, talagang ipagmalaki nyo. Sabihin nyo, dito totoong totoo ang maglingkod sa Diyos dahil totoong meron pang langit at buhay na wala hanggan. Dahil dito pinagpala kami, thy will be done on earth. O mundo pa lang para nasa langit ka na. Bakit? Mga demonyo takot Amen? Makamandag na hayop, hindi ka mamamatay. Karamdaman mo, gagaling ng walang gamot. Bariling ka ng armas, hindi tatalab. Mga minamahal ko, yan ay pangako ng Diyos. Mga minamahal ko, hawak natin yung katibayan na yan. Anong katatakutan mo ngayon? Ayun, may panibagong virus na naman. Iba't ibang mga virus. Mas matindi pa raw. 100 times na mas matlupit at mabagsik kaysa COVID-19. Are you ready? Pero subok na natin yan. Kaya nga ipinahintulot yung COVID-19 upang sukatin kung sino yung totoong tapat na mananampalataya. Yung mga ipinaglaban nila na buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, pag nagpatotoo sila, umiiyak sa kagalakan dahil napatunayan nila na ang Diyos natin ay Diyos na nag-iingat, Diyos na nagliligtas, Diyos na nagpapala sa kanyang pangako. Mga minamahal ko, mapalad tayo. Pag sinabing pinili, you are called and chosen. Totoo po, lubos tayong pinagpala. Tinawag ka ng malapan at pinili ka pa. Lahat magsabing praise the Lord. Pag sinabing chosen, pangawakan mo yan, mga minamahal ko. Abay, bihira yan. Hindi lahat ng tao tinawag. Hindi lahat na tumatawag, Panginoon, Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Ikaw na narito na pag tumawag ka sa ating mahal na Panginoon. Yes, my son, call unto me and I will answer thee and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal ko. Ngunit sinasabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, na talagang ang kaaway ng Diyos ay totoong nililin lang ang maraming tao, mga minamahal ko. Ang sabi po dito sa unang Korinto 1:26 at 27, ako na lang po ang magbasa. Sapagkat masdan ninyo sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong at pinili ng Diyos ang mga bagay na may hina sa sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. Kaya pagka ikaw tinawag dito, mga minamahal ko, stand up and tell me if you love dearest Jesus. Pag sinabi mong yes na yes, anak ka nga ng Diyos. Ikaw ngayon ay tunay na sundalo ng ating mahal na Panginoon.
Kaya sinasabi po ng banal na kasulatan, sa bawat mananampalataya, tinawag tayo sa banal na pagkatawag, mga minamahal ko. Meron tungkulin tayo. Meron tayong gampanan na tungkulin at dapat masunod natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Unang Timoteo, kabanatang 6, talatang 11 at 12. Amen. Dito po sa unang Timoteo, kabanata 6, ang talata po ay 11 at 12. Dito po tayo sa 11. Datapot ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pagkikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Palakpakan muna po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat magsabing, praise the Lord. Datapot ikaw. Lahat tayo narito. Ikaw, o tao ng Diyos. Tumakas ka sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, hindi na tayo makikiayon sa mundo nating kinagagalawan. Pasama ng pasama. Sabi nga, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind to prove what is good, holy, and acceptable to God. Tumakas ka sa mga bagay na ito, sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at kaamuan. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harap ng maraming saksi. Lahat magsabing, praise the Lord. Buong mundo lang pag-usapan natin. Sabi po ng mga Bible scholars, minonitor nila sa buong mundo, ay napatunayan pala nila, Jesus Miracle Crusade International Ministry, the most faithful church in the whole world. Mga minamahal, faithful na mga mananampalataya. Tama po, dahil tapat ang Diyos Ngayon, bilangin mo ang outreaches natin sa buong mundo, mga minamahal ko. Bawat sulok ng daigdig ngayon, merong Jesus Miracle Crusade International Ministry na alam ng ating minamahal na mga kapatiran, ano man ang mangyari. Tumaas man ang earthquake, nandun sila, pinag-iingatan ng ating mahal na Panginoong Jesus. Kaya mga minamahal, napakabuti ng Diyos. We are fighting the wiles of the devil. Labanan po ito, mga minamahal. Matira, matibay, mga minamahal ko. Sundin natin ang kalooban ng Diyos na ipinapangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord and the beloved children. Mga minamahal ko. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Totoo ito, mga minamahal ko. Hindi sila nangaral upang tayo mapahamak. Pinangaral nila ng buong buo ang salita ng Diyos upang tayong lahat ay pagpalain. Hindi yung katulad dati sa reliyon, umiiyak tayo, magkano ang gagastusin sa ospital, ipasa Diyos na, kailan ako makakalaya? Pero hindi napalaya sa kanilang ginagawa. Ngunit dito, mga minamahal ko, pinagaling ang ating mga karamdaman. Nagbago ang ating buhay. Nagkaroon tayo ng kapayapaan at itinuro yung totoo na ang pagbibigay ay siyang susi ng pagpapala. Mga minamahal, dahil narinig natin ang mga patotoo. May ibig sabihin, and the Lord shall make thee the head and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Pagka taga Jesus Miracle Crusade, ipagsigawan natin, ito ang pinagpalang mga anak ng Diyos. Mga matatalinong tao, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Wala nang atrasan to, dumating lang pagsubok. Mainit ang panahon, wag muna akong dumalo. Kasi sa mga school, hindi sila dumadalo Gaya-gaya ka naman. Mga minamahal ko, abutin man tayo na pugnawin ang mundong ito. Abutin man tayo ng nuclear war.
Ang sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, walang makakatigil sa banal na gawain. Inyong naalala sa Zamboanga, talagang halos na puro giyera na talaga. Civil war na eh. Tumawag ang ating minamahal na mga kapwa manggagawa, ating beloved brethren, beloved Minister Pods, paano po ba? Tigil po ba ang gawain? Buong tapang na inihayag ng ating dearly beloved Pods, wala akong narinig na anuman ang mangyari, titigil ang gawain. Magpatuloy kayo. Overnight prayer, mga minawal ko, nandyan mga bala nagliliparan magkabilang panig Pag sigaw ng hallelujah, praise the Lord lumilis ang bala sa mga kapatiran. Tuloy ang banal na gawain. Habang nagbabakbakan, nagpupuri sa Diyos. Walang nadisgrasya ang mga kapatiran. Nung lumabas sila, after ng overnight, anong sabi ng mga sundalo at magkabilang panig? Totoo talaga ang Jesus Miracle Crusade. Hindi mapigilan. Kaya nagkaroon ng kapayapaan through the prayer ng ating dearly beloved pastor. Siguro pag tumigil ang mga anak ng Diyos doon, wala na, nagkaubusan na. Madamay pa yung mga tumitigil. Pero yung nakipagpaka ng mabuting pakikipagpaga ng pananampalataya, inihahayag na ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. Mga minamahal ko, purihin ang ating dakilang Diyos. We're for sure, we belong to the true church of the living God. Sigurado po yan. Pag nandito ka sa banal na gawain, tunay kang anak ng Diyos. Huwag kang mag-alinlangan. Pinaghimalaan ka ng mahal na Panginoon, panghawakan mo yan. Himala araw-araw sa iyong paglilingkod. Magpapatuloy yan. Huwag kang titigil. Huwag kang bibitaw. Huwag kang aayaw. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa ating huling talata, ang sino mang ipinanganak ng Diyos, talo po ang dyablo. Talo po ang gawa ng makasanlibutan. Sa ating huling talata, unang Juan, 1 John chapter 5, verse 4. Amen. Ito po ang sinasabi sa unang Juan, kabanatang 5 at talatang 4. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Amen. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig ng sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Behold, I give unto you power to tread on serpent and over the power of the enemy, saith the Lord. And nothing shall by means hurt you. Sabi ng ating dakilang Diyos, rejoice not that the evil spirit, yung masasamang espiritu, ay hindi nagtatagumpay sa iyo. Ang lubos mong ikagalak, ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Kailangan dumaig, daigin natin ang sanlibutan. Kailangan magtagumpay tayo laban sa sanlibutan ito. Ibig sabihin, iwagayway natin sa makatuwid. Ito ang ating pagtatagumpay. Ay ang ating pananampalataya. Lahat magsabing praise the Lord. We live by faith in these last days. Sa ayaw at sa gusto no, tataas ang mga presyo ng gasolina. Tataas lahat ang kasamaan. Pero mga kapatid ko, wag naman sana na ang bawat isa sa atin makiayon tayo sa mundong ito. Ang kailangan ay tumaas ang ating pananampalataya. Yan ang kailangan ngayon upang ikaw ay maging matatag. Dahil ikaw ay ipinanganak ng Diyos, kailangang dumaday ka sa sanlibutan. Ang mga ospital, hindi na po tayo ron, taga ron. Nakakalungkot ha. Matagal ka mananampalataya, tapos tatakbo ka sa ospital. Sinabi nga ng mga doktor, ipasa Diyos ang karamdaman mo. Ipinasa Diyos mo rito, bandang uli, ipapa sa ospital mo. No! Mga minamahal ko, you must fight a good fight of faith. Aking beloved wife, kinuha ng mahal ng Panginoon.
for 28 years and 4 months. Binuhay siya, pinalusog siya, pinagyaman kami physically, materially, spiritually. Grabe, ano? 4 months ang taning, 28 years and 4 months. Pero nung kinuha siya ng malapay noon, never na magpa-hospital siya. Sabi niya, for me, to live is Christ, and to die is gain. Sapat na yun. Kasi unawain natin, dalawa lang ang exit natin sa mundong ito. Yung tayo'y bawiin ang buhay natin at makapiling natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo nabubuhay, nag-aantay na lamang. Ito na yung panahon at kung saan inaantay natin ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Are you ready? Kaya pinaghahandaan natin ang kaligtasan ito. Bigyan natin ng kahalagahan, mga minamahal ko. Dahil sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, salvation is the greatest matter of importance. Hindi titingnan ng Diyos kung gaano na karami ang pera mo sa bangko. Ngunit narinig nyo ang sinabi ng ating dearly beloved minister Pods. Ang pagpapalang pera na ibinibigay ng Diyos dito, palabas, ibig sabihin, gagastusin para sa ebanghelyo ng kaligtasan. Yan po ang tunay na pagpapala sa bawat isa sa atin. Alam nyo, masarap yung kunin ka ng mahal na Panginoon na masaya ka. Na nagpupuri ka. Sabi ng aking beloved wife, remember this. Ako po yung mga ngaral bandang uli ako ang pinangaralan. Anong sabi niya sa huling binanggit niya sa akin? Sweetheart, everything is in this world, walang kabuluhan. Ang pinakamahalaga ay ang langit, buhay na walang hanggan. Sa mamatay, sa mabuhay, sa mahal na Panginoon tayo. Yan ang pinakatamang desisyon mo na mula sa araw na ito, yamang tinawag tayong alipin ng katwiran. Patuloy tayong maglilingkod ng buong katapatan. And lastly, bago ako magtapos, tawagin ng ating mga beloved choir, beloved mga awit. I'm so much blessed, mga minamahal ko. Tumawag po ako sa dako ng South Korea. Kinumusta ko po ang isa pong galing din dito na mananampalataya, isa pong sister na i-counsel po namin doon at sabi ko, simple lang, naunawaan ko ang buhay mo. Ikaw dati ay alipin ng kasalanan. Ngunit mula sa araw na ito, magiging alipin ka ng katwiran ng ating mahal na Panginoon. Pinasundo po namin sa isang lugar na kung saan natatakot siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Ganun po talaga pag napawalay ka sa ating mahal na Panginoon. Ngunit pag nasa mahal na Panginoon ka, na ipanumbalik po siya, mag-ayuno ka, manalangin, ang isang mensahe na dapat wag mong kalimutan, sin no more. Huwag ka nang magkasala. Tinawagan ko po, kinausap ko, kumustahin ko ang mga family mo doon. Kumusta ka na? Mga minamahal, nagpa-practice. Finest choir na po siya ngayon. Makabinamahal. Maraming salamat sa salita ng Diyos na ipinapangaral ng ating dearly beloved pastor. Makatotohanan po, mga minamahal ko, kapatiran na talagang hindi niya na alam kung anong gagawin niya. Ngunit to the rescue, nandyan ang ating mahal na Panginoon. Ayun, pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Magpagamit ka sa ating mahal na Panginoon. Ngayon, mga awit na. Amen? Praise the Lord. Ginamit niya ang kanyang boses sa makalangit na bagay. Hindi na makasanlibutan. Siya ngayon ay totoong pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal, sa ating unang talata na ating nabasa, mga minamahal. Ang sabi po, dahil dito'y, hallelujah, praise the Lord, dito po sa unang talata, Romans chapter 6, verse 17 and 18. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan,
Kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral ng pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat ng mga alipin ng katwiran, sumigaw ng praise the Lord! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung gintong panahon. Huwag nating sayangin. Habang tayo nag-aantay ng nalalapit na pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, patunayan natin. Sundin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit, magpuri